Recording na to? So mga amazing. So guys, we have a special guest today. Huwag niyo muna tignan. Former teammate namin ni Rico. For me, one of the best shooters I've ever seen in my life. Also one of the funniest guys I know. This guy is always telling jokes. Also a brother in Christ. Yeah. Ito ang pinakamabait na basketball player na kilala ko. Sometimes. Sometimes. Alright, so pakilala natin. None other than the one and only Mr. Super Duper Dylan Ababu. Above the rim, Ababu. It's an honor, not an honor. Fresh from the US of A. Yes, sir. Galing po siya sa... Dapat nag-English ka na. Who told you? So, mga amazing. Of course, napaunlakan tayo ng isang Super Ababu. Yes. Alam mo, hinahanap ko ng mga tao. Etong YouTube channel namin, ang goal natin is kamustahin yung mga nakalaban natin, di ba? Yung mga ex-pro na hinahanap din ng mga fellow kababayan natin all over the world. All over the world tayo, mga viewers tayo from Saudi, Canada, New Zealand, Bahrain, Dubai, you name it, lahat. Jeddah, Africa. We are the Africa. Hey, hey. Alright, so, Babs. Ayun, maraming salamat, praise God. Nakasama ko ulit yung mga kapatid ko, si Idol Ricos, siyempre Idol JJ. At siyempre yung nire-represent ng ating PBA Moto Club family, lahat kayo. Siyempre, namimiss ko kayong lahat. Saka thank you, sobrang isang malaking karangalan na na-invite ako dito sa ito. Napakagandang... Finally, no? Yeah. Tagal mo na wala, mga 4 years? Di mga ano lang, mga 1.5 years lang, kuya. 4 years eh. Tagal eh. Quick story lang kay Dylan. Dylan, he got drafted by Barako Bull. Barako Bull. In the very first game, he played against Ginebra. He gave us 30 points. Next conference, nasa Ginebra na siya. Hindi nakachamba lang, kuya. Ay, yun yung story kaya siya napunta ng Ginebra dahil He gave us 30 points. nasa Barako Bull siya. Sobrang gandang laro niya. Next conference, na Ginebra na siya. So yun yung patunay na ang Barako Bull team dati ay farm team. Hindi naman. Hindi naman ano yun. Pero Pero sa sobrang galing niya ng kalaban kami, talagang kinuha siya ng Ginebra. Na ano lang, napagbigyan lang niya. Napagbigyan lang ni kuya. Pa-close up nga ng mukha mo. Kita Force. na ano, Endorser ng lang. Rejuvenate. Ayun, Oh yeah! Special thank you ka muna sa nagpaganda ng butis mo. Sa mga kuya ko, Kuya JJ and Ate R sa Rejuva, Spa and Nail Tech at lahat-lahat na. So those who don't know, Dylan went to live in LA. Tama? Malapit kuya. So sa California noong 2022. Bali, lumipat sila mami. San Fernando Valley sila mami since 1997 ata. Tapos lumipat sa Central Valley ng mga 2019. Pero yung Central Valley nasa California pa rin. Sa gitna ng Bakersfield saka Fresno. So, Marami na Pinoy doon. maraming Pinoy. 2.5 hours from LA, 3 hours from San Francisco. Pero 30 minutes away lang ako kay Kuya Billy Mamaril, kaya lagi kami magkasama. Galit pa rin. Laging galit? Nag-shooting kami ni Kuya Billy, pero siyempre babalayan pa rin kami yung bago tumira. Oo. So, Abab, ex-professional basketball player. Ilang years ka naglaro sa PBA? Ilang years, paano ko mabibilangin? Kasi nung 2009, kuya, nag-guest team na kami yung sa Smart Gilas Pilipinas. Yeah, I remember. Dapat kasama ako dyan, di ba? Sila JV. No? JB Casio. Tapos sa 2010, guest team pa rin. Tapos 2011, official nagpa-draft na ako. Kuya, so hanggang January 2019, siguro mga 8 to 9 years. Ilang pick? Pang-ilang pick ka? 10 pick sa first round. Yun nga, by the Barako Bull Energy. Tapos to 30 points ka, Nakachamba lang. nanginginebra ka. Hindi, siyempre si Lord. Si Lord ang may gawa. Dylan is one of those what-if players. Parang Derrick Rose, Brandon Roy. Dahil kung hindi siya na-injured, feeling ko kasi he would have had a great career. I agree. Kasi he looks like, di ba, parang mabait, hindi nakakadunk. Pero magugulan ka dito, bro, biglang magdadunk yan. UAP MVP ka, di ba?
O kasi wala ka na kaya Hindi madali yung maka-UAP MVP. UST, right? Kung nandun pa si Kuya Rico. Pero wala Lasal nun. Yun yung ano ko. Sabihin naman mga tao, gaya-bang na naman ako. Totoo kasi. Di ba? Pero pwede ka pa rin mag-MVP kahit may Lasal nun. I agree, naniniwala ako. Dahil magaling ka eh. Si Lord talaga yun. Yan ang gusto ko sa'yo, humble. Ito ang pinaka-humble na PBA player na nakilala ko. Meron ka pa bang kilalang mas humble? Boss Samboy Lim. The late Boss Samboy Lim, of course. Mabait at napaka-humble. Hindi humble si Boss Samboy. Sabihin mo to. Sabihin niya, hawakan mo. Parang bakal, no? Hawakan mo yung... Mukha mo humble yung... Film mo to, Diba? Mukhang humble ba yung... Parang may nigas yung muscle. Hawakan mo nga, Rico. Parang parehas eh. Ano ngayon? Parang bato, no? Siyempre na-miss natin si Boss Samboy. Boss Samboy, rest in And those peace. who don't know, Dylan's always leading Bible studies. He makes sure he sends Bible study groups to everyone. Ano to? Since 5 years ago, hanggang ngayon ginagawa niya. So, good job. Pwede ka na ba namin tawagin Pastor Dylan? Si si Pastor Rico, si Pastor Hans, pwede natin tawagin Pastor. Pastor si Hans. But ako, I considered you as a Pastor Dylan. Kasi yun na rin yung pathway mo eh. I think ang galing mo mag-lead. Naniniwala ako doon dahil nakikinig ako sa iyo. Isa ka sa mga nag-inspire sa akin na gumanda yung path and walk ko kay God. Salamat. So, thank you so much, my friend. Ako, kayo rin naman eh. Nagli-lead din kayo. Discipleship ang tawag natin, di ba? Evangelism yan. So, siyempre, all glory to our Lord and Savior Jesus Christ. So, 8 years in pro. Bakit ka nag-decide mag-retire? Kaya anong edad ka nag-decide mag-retire? Ang nangyari kasi nung Kuya Rico, nung 2019, January. Mukha kuya ka naman, may edad lang tayo. Ayop ka. 2018 kasi, hindi ako ni-resign ng Colombian Jeep na Terra Firma Jeep na ngayon. December 2018. Okay. By January 2019, nag-tryout ako sa Northport. Tapos nag-practice ako doon ng mga 1 month or 1.5 months. Tapos 10 days before the opening, sinabihan ako na hindi daw nila ako isa-sign. So, 10 days before the opening? Oo, sinabihan nila na ako yung sinasabi ko sa yung walang players union. Mali yun eh. Mali yung ganun. So, not enough time, no? Kasi puno na yung teams. Tapos wala ka ng chance. So, parang binaboy na yung player, di ba? So ngayon, siyempre, puno na yung mga team. So wala na ako mapapag-tryoutan. Tapos, praise God, si Coach Anton Altamirano, saka si Coach Eric Altamirano, sinabihan nila ako na magkakaroon ng parang national team ng 3-on-3 under sponsorship ng Chooks to Go. Yung Chooks to Go 3-on-3. So, talaga mabait pa rin si Lord. Nagkaroon ako ng team. Opportunity maglaro. 3-on-3 naman. Kasi naghahabol tayo ng points para sa 2020 Tokyo Olympics. Sa naging 2021 dahil sa pandemic. So, praise God, we were able to make it to the Olympic qualifying tournament. Although hindi tayo nakapag-Olympics, pero at least we had enough points para mag-qualify. And then, biglang nag-change ng coach. Nawala na si Coach Eric Altamirano, naging si Coach Alden Ayo. Tapos, nag-decide si Coach Alden Ayo na hindi kami renew. So, wala na kami sa Chooks to Go. Si Coach Alden Ayo na ang naging coach. And then, syempre, Coach Alden Ayo, management. So, sila nag-decide na hindi na kami renew. Tapos, nagkaroon ng PBA 3x3 ko yan, ng 2021. So, sinabi ni Coach Anton Altamirano, head coach namin, magkakaroon ng PBA 3x3, sali tayo. Master Sardines muna kami. Tapos, naging Platinum Karaoke. And then, 10 days before the opening ng PBA 3x3, mga November yun, naputol yung Achilles ko sa practice, kuya. Hanggang doon, sinundan ka pa rin? Oo, so... Wala ka na nga sa PBA, nasa 3x3 ka na, sinundan ka pa rin ng injury. So, doon ako, nung naputol yung Achilles ko, so akala ko nasipa. Kasi si Ike, nagpa-practice sa amin noon eh. Yung import na Ateneo. Akala ko, nadulas siya, nasipa niya ako. So, tumingin ako sa likod. Parang kinikwento ni P.T. Gomer. Parang may sumipa sa likod. Pag-atake ko, tumingin pa ako sa likod. Pag-tingin ko, walang tao. So, alam ko na. Sobrang sakit? Parang alang natapilok ng masakit. Hindi naman siya yung sobrang talagang So, putol? Naputol talaga siya. So, nung naputol yung Achilles yung kuya, parang clear message si Lord yun na tama na. Kasi wala akong nararamdamang masakit. 170 pounds lang ako. Tapos, okay yung kondisyon ko. Yun din yung sinabi niya exact na sabi ni Lord na enough na yung basketball sa'yo. Nung yung pang third ACL ko. Nung pag-drop ko, nag-twist yung tuhod ko, alam ko na again?
Come on. Tapos nakapikit lang ako. Nandun sila Coach Jimmy Alapag, sila Brownlee, sila Balkman. Sabi ko sa Lord, ay, enough na. Okay na ako. Pero, nag-champion pa rin yung ABL team namin. But, yun nga yung nag-decide din sa akin. So, parehas tayo injury. Oo, yun na yun. Parang clear sign na, kuya. Very clear. Eh, hindi naman basketball yung life natin. It's not all about basketball. Si God may ibibigay sa yung task. Personally. I agree. So, di na Babu. House retirement. Ayun. So, ngayon ngayon kuya, nagba-basketball skills academy ako. Nagtuturo ako ng basketball skills for all ages, for all levels, for all genders. Kahit dito sa Pilipinas. Ilan students? Lumalagpas ng 200, kuya. Wow! Sa States? Oo, saka 200 sa isang session? Hindi naman, kuya. Or split? Hindi split ko. Kasi I focus ano yung 50 gano'n? Hindi, kahit mga lang, kuya. 6 to 10 lang. 6 to 10. Kasi I focus on individual. Hindi ako nagtitima. Quality. Talagang para matutukan talaga yung ma-expose yung weaknesses. Yung progress ng mga bata. Kunyari, for example, si Kuya Rico, hindi magaling duma, pero gusto niyang duma. So, medyo yung training naka-focus dun sa plyometrics, di ba? Sa dunking technique. Depende dun sa kailangan ng player. Paano pag IQ mo kailangan ng bata? Pag IQ naman, more games, kuya, para sa decision making. Ba't namitingin ka sa akin pag sinabi ka? Hindi, lahat tayo may pagkukulang dyan. Lahat tayo may mga episodes, may mga lapses. So, yun, more games, more experiences. Mas maganda yung magagaling sa kanila para lumabas yung inner potential. Wow. So, 200 students. Ano yan? So, halos everyday yung Mga 6 times a week kasi syempre kailangan may Sabbath day. So talagang focus ka? Oo, masaya naman. Very fulfilling lalo pag nakikita mo yung mga players mo na kinukuha na sa college o kaya kinukuha sa Europe o kaya... You've been doing this for how many years na? Nag-start ako ng mga 2019 eh. So 5? At least 5? Mga ganun. So yung mga taga-California, anong pangalan ng camp mo? Ano lang, Coach Dylan Ababu Basketball. Research Coach Dylan Ababu Basketball Camp. Meron tayong Facebook page saka Instagram. Yun lang, i-type nyo lang po yun. Saka syempre yung ating Choco Bam Bam Nourishment. Nabuhay pa yun. Hey! Nakakainom ko lang kayo ng umaga. Maraming salamat. Hindi ako nakapagdala. Lagi. Thank you po sa mga sumusuporta. 9 years na yun So 10 years na po tayo. order dyan. Thank you po Ate Jeka. 10 years na po International na yan, yung Choco Bam Bam. Opo, 10 years na po tayong bubuhay ng mga tao. Galing So yun, Choco Bam Bam _nourishment lang sa Instagram, Choco Bam Bam Nourishment sa Facebook. Tapos sa Shopee naman, sa Shopee para sa cash on delivery may Choco Bam Bam Nourishment. So wag na po kayong magdalang isip pa. Alam mo, nakakabawas ng acidity yan eh. Acidic ako. Yung problema ko minsan, yan, di ba, pag kumakain tayo, nag-hyperacidity ako. Nasusuka agad. So, yung Choco Bam Bam really helps. Oo, ano lang naman si Choco Bam Bam, hindi ka naman gagawing superhero, babalik ka lang sa normal. So kung ano yung mga hindi normal sa katawan mo, ilalabas niya. Yun lang yan. Choco Bam Bam? You Amazing. are amazing. Alright, tanong mo na yung mga usual tanong natin sa mga ambush. Nanonood ka ba ng... Oo, kailan ko yun, Jerry. So, may idea ka na sa ambush interview? Oo, nagkita kami ni Ronald Tubig kanina eh. Sabi niya maganda na daw ako. Alright, first question. The fearless. How many teams did you play for in your PBA career? How many teams? So, 2 Barako Bull. Pero nag-back to back ka rin? Back to back. Parehas tayo, back to back tayo. Nag-re-injured ka, palagi kang injured, back to back ka rin sa Barako Bull. Tapos syempre, Barangay Ginebra. Then bumalik na sa Barako Bull. Tapos naging Talking Tex. Okay. Tapos, mga 1 year. So both sides na... Na-experience mo yung both sides. Perfect ka sa mga topic natin mamaya. Mamaya. And then Blackwater. Tapos Global Port, tapos Phoenix, tapos Kia na naging Colombian Jeep. Tira-firma na ngayon. Tira-firma na ngayon. Tapos Northport. Yun. 8? Muntik mo na malampas sa si KG, Siyam. Oo nga eh. Si KG pa rin yung may record. Siyempre. So syempre, out of all those teams, naging ano ka rin, marami din nag-coach sa'yo, di ba? Oo. So sa lahat ng nag-coach sa'yo, sino yung pinaka-favorite mong coach? Pinaka-favorite kong coach doon sa lahat na nag-coach sa mga teams ko, siguro dalawa siguro kuya, si Coach Koy Banal sa Barako Bull, saka si Coach Shot Tankinson. Nagustuhan ko rin si Coach Shot yung pag-coach. Sa Ginebra Days na. Ginebra Days. Ababs! Siya yata yung tumatawag sa'yo yung Ababs eh. Ababs na rin. Ababs. Totoo. Ang tawag sa akin. Bye.
Rico May! Oo, kasi si Sino si Rico May? Mike Cortez kasi Mike. Rico May! So, nalilito lahat. Tapos sa kanya, Ababs! Sab! Tinawag kasi si Rico May. May! Tumayo si Mike Cortez. So sabi ni Coach Shot, okay ngayon ha, Mike ka na. Rico May. Rico May. So, syempre, may favorite. So, the opposite end of the spectrum is, sino naman naging least favorite? So yung least favorite, Sino yung pinakayaw mo naging coach mo? hindi naman sa pinakaayaw kasi lahat naman ng coaches, kumbaga... Huwag mo kami, maniniwala ka ba sa akin? Na may coach din na pinakayaw niya na player. Oo. O hindi, meron din tayo mga player na pinakayaw natin na coach. Huwag mo kaming paikot-ikutin, meron tayo lagi. Siguro yung, kumbaga kasi, nung pinapagalitan niya ako, alam ko na para sa akin din yun. Okay. Pero yung talagang sobra ko na hurt, nung pinapagalitan niya ako, si Coach Franz Pumarin. Ooh, Kasi, may Daddy Franz. Pero Favorite mo yun, di ba? Oo, maano si Coach Franz talagang madiin talaga siya. Yung personality niya sa coach, madiin. Madiin talaga. Diin sa puso dahil gusto niya yung improvement mo. Oo, kumbaga alam ko naman yung gusto ni Coach. Pero yun nga, dahil medyo nasasaktan ako pag pinapagalitan niya ako. So si Coach Franz yung medyo Kaya ayaw mo sa challenging. Hindi naman sa ayaw, challenging. Ayaw mo na nga sa kanya. Hindi. Challenging, very challenging na coach yun. Hindi kasi ang story. Yun na nga yun. Daddy Franz. Ako naman. Daddy. Iba-iba naman tayong players. Like ako si Coach Franz, I love him as a coach. Kasi siya yung ng career ko eh. Siya yung nag-startup eh. Siyempre, yung maging favorite mo, yung coach na ginamit ka. Saka, Exactly. saka Yun yung naman yun pinayagan ka ni Coach Franz mag-park ka ng 1 week dun sa Sa ganito ako. Ay Rico, bakit tagalan na coach mo dito? Iniwan ko yung coach ko sa Gatorade Hoops. Naalala mo pa yun? Grabe yung memory mo. Ang taas. Nag-practice kasi tayo. Magsasalita na si Coach Franz. Hoy Rico! Yung coach mo isang linggo na doon sa baba. Kasi libre lang, diba? Kasi Global Port, siya yung coach natin. Tapos siya yung owner ng gym. May perks. Saan niya pala yun? Gatorade Hoops Center. So, above the rim. Hindi, napuntahan mo lahat yung mga teams eh. So kung tatanungin kita kung Anong difference sa Hinebra Group at sa Token Text Group? Oh, that's a nice Maganda. question. Kasi bago to. siya yung first na MVP nakita ko na Oo. he played for both sides eh, di ba? Ayoko nga, no? MVP group saka yung Token Tech sa Hinebra, tingin ko lang, hindi ko sure, pero baka medyo mas mataas ang sweldo sa Hinebra. Oh, really? Oh, pero syempre, ibang players ng Token Tech, syempre mga star players, syempre matataas sila. Pero kung yung overall mo Mas magaan yung budget-wise sa Oo. SMC team. sa Hinebra, tapos sa Sabi ko sa'yo. culture naman, halos parehas kasi yung mga franchise players natin, Kuya JJ Helterbrand, Kagiwa, and Eric Meg. Ano sila, kumbaga, very team-oriented naman sila. Ganon din naman sa kabila. Sila Coach Jimmy, sila Jason Castro, Randy Del. Tingin ko dun lang sa budget. Saka sa Token Text kasi, walang quarterfinals bonus. Pero, pag pumasok ka ng semis, isasama nila yung quarterfinals bonus mo. Sa Hinebra, may entering quarterfinals bonus. Sa Token Text, wala kasi para kay Boss MVP, expected kayo lagi na sa semis dapat. So, yun yung... So saan ka mas masaya? Parehas. Isa lang. Dahil mas matagal sa Hinebra, syempre Hinebra. Mas matagal. Once a king, Always a Always a king! Ako naman, narinig ko sa kwento ng mga ibang players, hindi ko na sabihin ng pangalan, yung sa Token Text daw, parang mas may pressure. Lalo na pag malaki daw sweldo mo. Parang pine-pressure ka. Basta narinig mo yun sa mga players nila. Yeah, that's what I heard before. Sino? Wala. Tapos na ba siya maglaro? Ano yung first letter ng pangalan? Siya raise mo, siya raise. Siya raise. First word, Okay. Siyam na 8 teams na punta mo. Sino ngayon yung favorite teammate mo? Favorite, pwede bang top 3? Pwede. Top 3 lang. Huwag naman 4. Masyado matanda. Baka Number masama pa ako sa 4. Top 3 lang. Baka di ako kasama. number 1 ko, number 1 ko, Willie Miller. Willie Boy! Willie Boy! Oh, congratulate natin. Willie Miller, new head coach ng Letran Knights. Official na? I think so. Yeah.
At 4 days ago ata, birthday niya or 5 days ago. Oh, Happy happy birthday, Willie Boy! Osa! Kosa. Boy Enka! The Thriller. Okay. Number 2, Tide eh. Kumali tayo. Oo. Okay, sino yung tayo? JJ Helterbrand sa Rico Meyerhofer. Hey! Porque nandito lang tayo, kami. ha? Totoo yun. Pangatlo ko, Willie Wilson. Oh, Maboy Willie Wilson. Boy! Kaso, gusto ko isama yung pangapat eh. Sige. Pangapat ko, Harvey Carey. Oh, nasa kabila, no? Panlima, Jason Castro. Top 5. Mabait naman man. Gandang line So, may 5 ka. Oo. Pwede rin top 5 na ayaw mong naging teammate. Pero kung gusto mo isa lang, okay lang din. Hindi, kasi... Ayaw mo lang siyang teammate kasi siguro hindi ka nag-excel na kasama mo siya sa loob ng court or ayaw mo siya outside the court dahil suplado siya. May mga ganong player eh. So, sino? Ang hirap nung Hindi mo siya ayaw as a person, as a teammate lang. Hindi naman sa ayaw, nasaktan lang ako isang beses. Oh. Pero hindi ko siya ayaw. Yun yung curious tayo sa mga ganito. Sino Kasi yan? naalala ko kasi dati, pero syempre okay kami. Bumibili rin siya ng Chocobamba. Dahil kaya okay. Hindi, okay kami na nasaktan lang ako. Kasi ako, sa buong career ng basketball ko, never ako nanisi. Oh, tapos nasisi ka? Tapos, nag-tune up kami ng, nasa talking text ako nito, tapos nag-tune up kami ng, talking text ako, kalaban namin Na-excite Hinebra. ka, curious ka, no? Hinebra sa CCF. Okay. Tapos, parang pinasahan niya ako, tapos nag-reverse layup ako, hindi ko na-shoot. Tapos sinigawan niya ako sa court. Sino yun? So parang sabi ko, parang never na minanigaw sa akin dahil namintis ko yung reverse layup. Okay. So parang nasaktan ako, pero pinairal ko na lang yung aking pagiging professional saka team player na hindi na lang ako hindi na lang ako nagsalita. In fact, tinakti ko na lang siyang gano'n. So yun nga, may isang... Hulaan muna ni Ababo. Ni JJ, hulaan. Ano yung first letter? Naglaro ka nung kuya, pero malamang hindi mo narinig yung sigaw. Sa Hinebra to? Kalaban namin Hinebra, tune up, talking text ako, sa CCF. So anong first... Sa talking text. Nasa talking text ako. So anong... laro tayo, laro. First letter. Nung pangalan niya, Ah. M. Pero ano to hindi ako galit sa kanya or hindi sa ayaw ko siyang teammate. Nasaktan lang ako nung time na yun. M sa talking text. Na kumbaga na-offend ako nung First name to. First name niya M. Ano yung last name? T. T? Oh, pero wala na siya sa talking text. Damn, sorry. Pero okay kami Meron Nasaktan ka? lang ako dun sa moment na yun. M. Oh, alam ko na! Dating Lasal. Hindi. Mark Telan? Hindi kami naging teammate. May tasty. Hindi kami naging teammate. Pero nag-talking text yun, di ba? Oh, hindi ko na inabutan. Kuya JJ ang nakaabot kay Kuya Mark. Mark! Hindi. Oh, sige, sirit Hindi na. siya, May alam hindi siya na. nag-college sa Pilipinas. So, ano to? Film. Pilam. Oo. Actually, hindi M sa T? Hindi siya Phil, ano siya. Feel you. Feel you, parang ikaw. Sirit na, si Motaw Tua. Sinigawan niya. Nagulat ako parang, kahit yung buong Wala bench. tautuan. Mahilig pala manisi to. Siguro na siguro na pa-burst of lang. Subukan niya sisihin si Junmar. Katimin niya si Junmar, di ba? Parang sabi ko nagulat lang ako parang, bakit kaya ako sinagawan na? Anyway, tapos na yun. Okay naman kami. Well, minsan kasi sa basketball player, yung passion natin. May emotions. May emotions lagi tayo. Minsan hindi natin namimin yung nagagawa natin. Baka naman nung time na yun, over lang talaga siya. Yun Parang na. yung naalala ko yung tinulakan ni Mike Cortez sa practice. Oh, si Seth again. Set it again! Save yun. Ito, naalala niya, mataas yung memory talaga nito. Tapos sabi ni Rico, gumanon si Rico. Gumanon siya kay Mike kasi nagtaka rin siya, bakit siya tinulak ni Mike? Tapos parang si Mike noon, medyo bad day. Tapos hinawakan lang siya ni Willie Wilson. Good screen ako nun, no? Oo, pero parang, bad day si Mike noon Pero hindi kanya gusto saktan. Parang lang. Nadamay lang ako. Oo, kasi hinano siya ni Willie, hinawakan siya ni Willie Wilson. Kasi sila mag-best friend nun, di ba? Sabi niya, of all the one you gonna hit, you hit Rico. Parang He's the gano'n. nicest Tapos, here. after nung practice nila, pita-kata ni Mike, parang nag-sorry. Sabi bro. Totoo ba? Namapis siya sa after practice. Tapos sabi ko, I don't care. I don't care! Yun lang alam niya, hindi siya. Okay, so, pinaka-ayaw mo, pinaka-hate mo na teammate, si Moto Tua. Hindi. Nasaktan lang ako sa ginawa. Wala pa issue. May pa issue palagi. Char lang mga amazing. Okay, Siyempre kami sa lang YouTube, medyo lagyan natin ng flavor. Kahit pa Pang paano. clickbait. Okay, so, tinatanong to ng mga comment section. So, bakit jersey number mo? Ano yung jersey number? 33. Bakit?
So, nag-number 33 ako kasi favorite player ko si Scottie Pippen, si Larry Bird, saka si Grant Hill. So, 33 sila lahat. Bakit si Grant Hill? Kaya pala palagi ang injured Ganun din. ang laro niya. Pinagsama. Pati yung injury. Pinagsama. Injury, shooting, athletic ability, pati injuries. Oo, no? Magaling yung Grant Hill. Hindi lang na-injury. Oo, isa pa yun. Tanong mo ngayon yung playing years niya. Sino yung pinaka nahirapan siya? Oo. So, sa playing years mo, bro, kanino ka nahirapan ang dumepensa sa'yo? Yung pinaka nahirapan ako nung naglalaro ako kapag dinidepensa niya ako, sa kapag ina-atake ko siya, si Brother Sol Mercado. Nakapresto ba kayo? Oo nga. Hirap talaga Big wing to eh. Kasi si Sol, ano eh, Strong. sobrang Saka strong. ma-pressure siya. Ma-pressure, saka explosive. saka tubol. Parang tubol Dwayne Wade eh. Parang tubol yung katawan nun eh. Tubol yung Parang ano, bowling ball eh. No? Pero dalawang beses lang ako na ankle breaker. Sino? Dalawang beses. Sa buong career ko ng basketball, dalawang beses lang ako na ankle breaker. Sino? Nung nag-one-on-one kami ni Kuya JJ Helterbrand. Sa Xavier. Sa Xavier. Lumabas tuloy yung sipon ko. ang hilig kasi makipag-one-on-one ito eh. Hindi ako sumasali. Hindi ako sumasali sa inyo nun eh. Kasi yabangan kayo eh. Pagka-crossover tapos natawanan ko. Sabi ko, sila yaya niyo ako. Sabi ko, join na. Sabi ko, okay na ako. Mapahinga na ako. 5 kami kasi noon. Kuya JJ, Maliksi, Alain, Si Wilson. John Wilson, ako, saka si Josh Orbistondo. Minsan si LA sasama. Si Kuya LA. Siyempre nag-birthday si Kuya LA. Happy birthday, Lay. Happy birthday, LA Tenorio. Hindi mo kami in-invite. So, bahala. TFTI. Kasi ang daming question, bakit nawala kami? Sabi, hindi kami invited. Tapos, congratulate natin si Alain Maliksi. Kaka-champion. Yeah, Elaine. Lane. Maganda yung story ng Meralco eh. And it's good for the league na nag-champion. Congrats, After 14 Elaine. years. Amazing. Oo. Ano Pangalawa pa? pala si Matthew Wright sa practice. Nung nasa Matthew Phoenix ako. Wright. Na ankle breaker niya ako na nagulat din ako na babagsak ako. Anong advice mo ngayon? Anong advice mo sa mga young generation ngayon na nangangarap maging professional basketball player din? Na para maabot nila yung pangarap nila? Yung advice ko sa young generation, kahit yung mga yung mga old, kahit yung mga middle age, lagi nating gawing best friend si Lord. Kasi madalas nagdidesisyon tayo ng mga bagay na we just rely on our own understanding. We lean on our own understanding. So, kinakalimutan natin kung sino talaga yung provider. Kumbaga, we focus on the provision, not the provider. We focus on the gifts, not the giver. So, kailangan dumiretso tayo dun sa taong, o dun sa, syempre sa ating Lord na talagang in control, yung talagang nakikita yung future. So, nakakalimutan natin yon. So ngayon, dumidepende tayo sa lakas natin. Hindi tayo nagtatanong kay Lord na, Lord, ano ba dapat kong gawin para maging maganda yung future ko? Kasi gusto lang naman sa atin ni Lord. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, di ba? Yung mga plans ni Lord para mag-prosper tayo, hindi tayo masaktan, hindi tayo ma-harm. Siyempre, for us to have a good future and a hope. So, nakakalimutan natin na pagkagising sa umaga, Lord, ano bang workout program ang dapat kong gawin? Mag-legs ba ako today o mag-upper ako? Lord, ano bang game plan ang pwede kong gawin? Kasi si Kuya JJ Helterman, di ko ma-stop sa basketball. Or si Rico, di ko ma-box out. Ano ba dapat kong gawin? Lord, sang team ba ako magta-tryout? Sa Lasal ba ako? Sa UST ba? Kasi Lord, naisip ko kasi, kailangan ko ng playing time eh. Pag Lasal Ateneo ko, baka hindi ako mabigyan playing time. So ano po ba dapat kong puntahan? Sika kay Lord lagi. Laging Lord, laging God first. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Matthew 6:33. All the things you need will be given to you. So nakakalimutan natin yun. Kasi honestly, sa totoo lang, gusto natin makita na yung future, kuya eh. Alam natin yan eh. Gusto natin yan. Gusto natin mag-cheat ng konti na makita natin yung future para alam na natin yung path na dapat natin dadaanan. Pero syempre, hindi papakita ni Lord yun. So, sino dapat natin tanongin? Hindi nakakakita ng future. So, nakakalimutan natin yun. So, yun yung advice ko. Sa isang banda naman, kailangan nyo rin tanongin si Lord, Lord, dapat ko bang i-pursue yung basketball? O baka may sinasabi ka sa akin ibang path na mas maganda na gusto mo ko maging baka team manager, or coach, or team owner, o gusto mo ko mag-focus sa volleyball, or gusto mo ko mag-focus sa business, or kung ano mang gusto mo sabihin sa akin. Nakakalimutan natin yun. Masyado tayo nakatingin sa basketball na may iba palang plano si Lord sa atin. So, kailangan lagi natin siyang kinakausap. Tinitreat natin siya as our best friend. Pastor Dylan na Moms. Thank
kay Ate Jack. Well said, well said. So guys, that's our Dylan Ababu. We miss you, man. I miss you more, Kuya. He's going back to the States Sabado. Right? yeah. So, kailan yung balik mo dito? Hindi ko pa alam kung pero Nakuha mo na ba yung green card mo? matagal na. Yung citizenship lang ang hindi pa. So Dylan, man, we just want to say thank you, brother. Good luck sa lahat ng endeavor mo. Thanks sa mga advice. Sana makasama ka namin sa laro sa LA or Las Vegas kasi we're planning May tour tayo, PBA Moto Club Tour. Ang gusto mo ba Malapit ma-line up? ako. Magdadrive ako doon. Isang malaking karangalan. Lalaro tayo doon. Oo. So, Dylan Ababu, you are amazing. Ay, may souvenir kami sa'yo. Naku naman. Kuha mo nga, kuha mo. Nakita lang kita kahit wala na eh. This is our, explain ko lang sa'yo ha. This is our kinetic wipes. Yung kilikili mo, alam ko may pagkamuro. Kasi Murokan ka, di ba? may European na to eh. Ha? Tapos ito, yung massage spray. Siyempre. So, Mga sore muscles, bro. Albigo ka na ng ano? Active Recovery Magnesium Wax. Perfume. Alright? Pasabi ko. Magagamit mo yan. And, of course, the kinetic patch, favorite ni JJ. Isang So, Parang pagka hot isang ano. may sore yung katawan mo, Pakita-patch mo na lagi. alright? Isang Tapos, babae, lalaki. pumili ka sa baba ng t-shirt natin at magagamit mo for the States. Oo, para ma-promote natin yung PBM. Alright, so, dito na Babu, amazing! Let's Let's go! PBA Moto, PBA Moto Club, PBA Moto, PBA Moto Club. Find me in the fast lane, pipe on blazing. See us going by and they yelling. Kapag ako'y tumira, pasok lagi ang shoot. Makinang pang aeroplano, ang bilis ay goes. Swabe ang galawan, mala para sobrang smooth. Arangkada ko'y pasabog, tunog sa